po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 16, 2026 at tayo ngayon pupunta dyan sa may New York Mansions, dito yan sa may Cubao, sa may Montreal Street, E. Rodriguez, Cubao po yan. At dadalhin po natin sa may Scout Fontabilia, laging hanta Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang 5:30. ito, pero dapat balanse sa interes ng transport sector at ng mga commuter at consumer. Hawak na ng Philippine National Police ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Ken Carpenter. Binaril si Carpenter nang pasukin ang kanyang bahay sa barangay Adyong Hibulan, Negros Oriental, Linggo ng gabi. Ayun yun. Kilala Wow. si Carpenter sa kanyang research sa coral reefs at sa marine biodiversity at ang naitulong ng kanyang scientific work sa Philippine case sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Kumpanya dapat tumagal ang hindi pinasasama sa mga operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, si Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Yan ay habang iniimbestigahan ang viral na paghuli ni Go sa isang lalaking teacher na hindi nakasuot ng helmet. Sa video na naka-upload sa page ni Go, makikitang pinagsabihan nito ang lalaki dahil hindi pagsuot ng helmet, gayong isa umano siyang guro. Panawagan ng act. Medyo may mga excerpt sila na parang pinili na nila kung saan nabanggit ito si dating Speaker Martin Romualdez, yung nandiyan yung betting bigas, BBM, then pati nga yung pamimigay daw ng pera ni former Speaker. Anong masasabi nyo dito na tila pinilit nilang ipasok sa narrative ng impeachment trial po? Siyempre, naghahanap po ang depensa at office naman po ng sinasabi nilang konteksto para ma-justify po yung ang sinasabing outburst ni Vice President Sara Duterte. Pero lahat yan ay siyempre pinapasimulingan ni Speaker Martin Romualdez. Pero yun nga attorney, parang hindi ba hindi na dapat pinag-uusapan kung doon yung konteksto kung bakit na sinabi, kasi ang dapat pinapatunayan dito ay kung binigkas ka ba ng dating ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang yun, yung threat. Opo, at halata naman po ginugulo lang ang naratibo, no? Kasi siyempre ang relevant portion doon ay yung pagbabanta, no? Ang lukhang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng kanyang First Lady at siyempre ni Dr. Martin Romualdez, no? Ang iba po mga sinasabing or sinisingit na konteksto doon po, in fact, no? Strengthen or nagpapalakas ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kaya hindi rin po namin maintindihan kung bakit po isiningit yung mga irrelevant portions doon sa video po na yun. Actually, attorney, hinihintay ko nga kung may mag-object na sa pag-play ng mga portions. Kasi nga, pag inisip ko, kung ano yung relevance nito, diba? Kasi pinag-usapan niyo sa outburst po. Opo, in fact, sabi nga namin, nagpapalakas ito kasi talagang lumalabas yung totoong motibo, no? Mula doon sa grade test na yun. At syempre, yun nga, napatunayan na talaga mayroong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng acting. Opo. And attorney, ito nga, punta na tayo dito sa issue nga yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Manny Bonoan. Ano po yung komento niyo dito? Maraming abogado na nga po yung nagsalita, mga legal luminaries, na sinasabing maging sila ay nag-aalinlangan na maging state witness itong dating kalihim.
Sige nga po, kasi paulit-ulit po namin sinasabi na talagang hindi kwalipikado ito si Dating Secretary Bonoan na maging state witness. Kasi yung DPWH po, yun po ang ahensya ng gobyerno na naging posible, no? Dahil sa kanila, naging posible itong paglabas ng bilyong pisong salapi mula sa kaban ng bayan. At sila po ngayon ay ma-absuelto kung papayagan ang central figure dito, ang pinakapuno. Ibig sabihin yung taong kailangang managot sa lahat ng ito. Ibig sabihin na siya naging kasangkapan o instrumento sa paglabas ng pera nito ay hindi ko katanggap-tanggap dahil nga po siya ay hindi not only that he is not the least guilty, but he is the most guilty. No? Hindi mo pwedeng lobat ng pera yan sa kaban ng bayan kung hindi sertifikahan ng DPWH na merong nangyaring flood control na proyekto na sa totoo naman na ay either substandard or hindi po talaga nangyari. So para na naglabas ka ng pera para sa wala at lahat po yan ay posible lamang Yun nga ho, sinabi nga po ni Atty. Buboy sa kapatid na sinasabi na si former DPWH Secretary Manny Bonoan ang sinasabi arkitekto at yung nagdisenyo ng basically ng DPWH. Tama po ba? Tatlong taon po siya dyan na nagpupulan. Tatlong taon po na nagtamasa sila ng pakinabang dyan. Nakita po natin yung impact na salapi na astos sa mga kasino, nilagay lang sa mesa, no? At pinagtatawanan, no? Nakainsulto sa taong bayan. Sino po ang gumawa noon para maging posible yun? Hindi naman po yan si former Speaker Martin Romualdez, no? Ang bidding ng mga proyekto, ang pag-qualify sa mga contractor, no? At pag-subcontract nito sa mga tauhan ng DPWH ko, lahat po yan ay naging posible dahil sa indispensable cooperation, if not the actual participation po ng lahat nasa DPWH ko. And Atty. Ade, kuna rin kayo ng reaction sa past interview namin kay Atty. Reyes Durusang, yung sinabi nga niya na tila naging selective yung ombudsman pagdating doon sa statement ng 18 ex-bodyguard si Zaldico kasi kumbaga parang dito may credibility sila pagdating laban kay former Congressman Zaldico at kay Congressman Martin Romualdez, pero yung ibang parts daw ay hindi na nila masasabi yung kumbaga yung credibility nito. Pwede ko ba maging selective? Hindi pwede maging selective, no? Kasi ang affidavit ay totoo sa lahat or mali sa lahat. Hindi po ba? Naalala pa nga muna, nung unang lumabas itong mga so-called marines na ito, ay sinabi pa ng ombudsman na sila po ay parang obviously ay bahagi ng destabilization, no? Lahat ngayon ay parang din ng destabilization kaya sobrang nakapagtataka na ngayon ay may halaga na kanilang testimony dahil lamang na sa aligasyon na sinasabit nila na nagdala sila ng pera kaya dating Speaker Martin Romualdez. So hindi po pwedeng ganun po at napipili lamang tayo ng mga saling na katotohanan na magsisilbi sa ating purposes. No? If it can purposes, we will select those portions. But if not, hindi natin ginagamit. Kaya nakakatawa po ito, no? It's laughable and it's pathetic. At pathetic, impossible na wala naman po talaga noong participasyon sa flood control anomaly. Yun nga, Atty. Pardo, kumbaga sa isang statement, kung meron doon na part na defective, hindi ba questionable na po yung buong statement, di ba? Hindi naman siya kumbaga pipiliin nyo lang. Ang tawag po natin dyan ay follow to demonyo at to be omnibus na. Kaya pag mali sa isa, mali sa lahat. Mahirap pong paniwalaan kung ang ibang portion na nagsisimaling ng testigo at sa ibang portion na sabihin natin nagsasabi ng totoo. Hindi mo yung kaporte. Sana po ay hindi matunan alamang no, na maisila ang isang target na parang nakalak in this case kay former Speaker ng One. Okay, maraming salamat po, Atty. Ade Fajardo, sa oras na bigay nyo din sa Rangkala Balita. Mabuhay po kayo, sir, at magandang hapon. Maraming salamat din at mabuhay po kayo. Sasalang sa Martes, ang huling testigo ng prosecution sa impeachment trial, si NBI Director
Attorney Melvin Matilag. Pero bago ito mainit nang pinagdedebatehan ang pangarap niya dahil sa investigasyon ng NBI laban sa ilang senador. May umarangkadang balita, si Angela Babad. Itong Lunes, humiling ang prosekusyon na unahin ang muna si NBI Director Melvin Matibag dahil sa nakatakda nitong pagbiyahe para sa isang FBI summit. Pero umalma ang defense panel at Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa kawalan ng sapat na abiso. Huli na pagdesisyonan na sa Martes, July 21, haharap si Matibag sa impeachment court. Mula Lunes hanggang Martes, pinuwentahan ng defense panel ang posibilidad ng investigasyon ng NBI Cybercrime Division sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Inilotok na batay sa open source investigation ang sinasabing Operation Umano na banta umano sa pamilya ni Duterte ay nag-ugat pala sa naging talumpati ni Davao City Mayor Baste Duterte para balaan si Presidente Marcos upos sa sinapit ng Roman family sa Russia. Nang tanungin naman ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalian kung may kakayahan ba ang Vice Presidente para maisakatuparan ang pagbabanta. Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines. And alam naman po natin yung background na yung nanay niya na dating presidente ay hinaharap na yung extrajudicial killings, etc. So, tinignan namin yun na hindi in that situation may ipamilin na Matapos ng pagtestigo ng ito, nagdinis naman ang magkapatid at Senator Joseph Apo dahil sa lakas ng investigasyon ng NBI sa umalitan ng ito sa ano, nakatayo ng New Clark City Sports Complex na ginamit noong 2016. Nawala kami sa loob ng Senator Alex Cayetano bilang dating chair ng Philippine Student Organizing Committee. Ayon sa magkapatid na Cayetano, lamang na recommendation basket lamang ang mga ito nagpahayag rin ng pagkabahala ni Senator Judge Robin Padilla. Sunod-sunod na kaso ng investigasyon laban sa mga miyembro ng Senado habang nagtuloy ng paglilitis. Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Kung samantala namang isinanggabi ang pangunan, wala ang pag-inis na oral argument sa magkabilang pahit na tungkol din sa posisyon na mag-issue ng sabina para sa warrant assistance at AMLAC records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa para sa Article 201 ng State Wealth. Nagpapatuloy ang diskusyon ukol dito sa Lunes, July 20, kung saan Senator Judges naman ang magkakaroon ng parehong kampo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Halos kompleto na ang ebidensya ng House Prosecution sa usapin ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sa susunod na linggo, tututukan naman nila ang umunoy maling paggamit ng daan-daang milyong pisong confidential funds ng DISIT. Yan ang mamarangkanang balita ni Willie Delgado Jr. Iisa na lang ang nangingirang testigo ng House Prosecution Panel sa ika-4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay lead prosecutor at Batangas Representative Jing Luis. Tatapusin nila sa susunod na linggo ang Article 4 o ang threat ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng testimonya ng babahal ni NBI Director Melvin Matibag. Nilinaw ni Ministro na umatras na ang prosekusyon sa pagkamatawag ng ilang pagtestigo dahil anya, sapat na at matibay na ang kanilang naipresentang ebidensya. Dagdag pa ng House Prosecution, napatunayan na ang aligasyon ng pagbabanta, stabilisasyon at pagkontrata ng isang assassin. May tinuturing na culpable violation of the Constitution, high crimes, at betrayal of public trust. Sa pagtatapos ng testimonya ng Ay, ayan, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.